Lord, Lord, saan ako magpa-parking? Tatlo po yung parking spot dito. Saan po ako? Lord, I will wait for you. Naunahan ka na. May nakapag-park na. Kakaantay mo. Amen? Kakasabi mong, ano Lord ang aking susuot? Na-late ka na sa appointment mo. Marami sa atin hanggang ngayon tinitignan natin na ang kalooban ng Lord is usually single out with this minute details of our life. Anong apartment po ang aking kukunin? Saan bangko po ako mag-open ng bank account? Anong kulay po kaya, Lord, ng sapatos ang susutin ko ngayon? Ano ko ba yung kurso ang kukunin ko sa college? Kapag ganyan ang mindset natin patungkol sa will of God, kailangan lahat ng iyong itatanong tama ka. At kung maitama mo man lahat, ang bagal mo. Kasi every single decision, you have to ask God, is this your will? No. The guidance is the word of God. Let me repeat, the guidance is the word of God. Sino po kaya, Lord, ang papakasalan ko? The guidance is the word of God. Anong kurso po ang aking kukunin? Lord, reveal. Hanginan mo po. Hanginan niyo po. Hanginan niyo po, Lord. Ilagay mo po doon. Ilagay niyo po doon. Kung ilalagak mo ang iyong pananampalataya sa hangin, hindi ka makakausad, kapatid. Amen? Now, ang will ng Diyos diretso, ang will ng Diyos malinaw. Yung choices natin everyday ay dapat in relation doon sa kalooban ng Panginoon. May narinig ako illustration, gusto ko i-share sa inyo. Halimbawa sa highway. For example, this highway. Now, this highway goes to this direction and this highway goes to that direction. And many of us are stuck na hindi tayo makapag-decide kasi nga inaantay natin ang will ng Lord. Na nagtatanong ka, Lord, saang lane po ako pupwesto? Sa inner lane? Sa middle lane? O sa outer lane? Ang sabi ng Diyos sa'yo, anak, kahit saan, basta yung highway papunta sa tama. Basta yung highway papunta sa kalooban ng Diyos. So kapag tinanong mo ang Panginoon, Lord, ano pong t-shirt ang aking susuotin? Ang sabi ng Lord, wag mo nang sayangin ang oras mong kakatanong. Kahit ano, anak. Basta yan ay makakapagbigay kaluguran sa Panginoon. Siyempre, kung yung t-shirt mo nagpo-promote ng violence, kung yung t-shirt mo nagpo-promote ng wrong sexuality, malamang hindi kalooban ng Lord. The guidance is in the Word. Pero kung kulay lang naman pinag-uusapan natin, Pastor, giniiwasan ko kasi yung itim kasi demonic yan, di ba? Satanista yung mga itim na yan, di ba? Lahat po ng kulay, si Lord ang lumikha. So minsan nagtatanong ka, Pastor, ito sana all talaga to. Pastor, 3 nanliligaw sa akin. Sana all. 3 po nanliligaw sa akin. Sino po ba? Yung matangkad? Yung maputi? O yung mayaman? Ikaw ngayon, gulong-gulo ka. Sana all, gulong-gulo. Yung iba naman, stress na stress. Wala pa rin dumarating, ha? 30 plus na ako, wala pang dumarating. Buti ka na lang, at least 3 pa manliligaw mo, eh. No, 3. Yung maputi, yung matangkad. O, sabi naman ni Lord sa atin, yan bang 3 na yan, kumilala kay Kristo? Yan ba ay mananampalataya ni Kristo? Opo, Pastor. O di kahit sino sa kanila. Kung sino ang gusto mo, tatanungin ka na Lord, gusto mo ba? Opo. Gusto ka ba? Hindi po. O yun, problema talaga yan. Pag hindi ka gusto ng gusto mo, yun ang malaking problema talaga. Huwag mo na ipilit yan. Pero kung kayo naman ay parehong Kristyano, nagpapakalalim sa harapan ng Panginoon, genuine at authentic ang inyong pananampalataya, regardless yan kung sino, may mga personal standards and preference ka. Halimbawa, kasama sa criteria mo yung mabango. Siyempre, sino ba naman gusto ng mabaho, di ba? Gusto mo mabango. Amen? Pero hindi nasasabihin ng scripture, ang pakasalan mo, yung mabango. Wala dyan sa Bible yan. Amen? Pero may certain highway na sinasabi ang Panginoon. Ito yung direksyon na dapat mong tahakin. Ngayon, kung sino sa 3 na yan, ikaw na bahala. Walang specific destiny sa karamihan ng mga bagay na pinagdadaanan natin. Sabihin natin, Lord, gusto ko na po mag-enroll. Ano po ba dapat? Architecture or business administration? Sabi ng Panginoon, anak, ang kalooban ko, makapagtapos ka ng pag-aaral. Architecture man yan, business administration man yan, engineering man yan, kung ano gusto mo, enroll ka. Basta ang kalooban ng Diyos, makapagtapos ka ng pag-aaral. So technically speaking, God's will is whatever. As long as papunta ito sa will ng ating Panginoon. Paano ko malalaman kung tama yung highway? The guidance is the word. Nanay mo, dinala ka sa Toy Kingdom. Sana all nakakapag-Toy Kingdom. Kami ngayon, dati, chato lang, tsaka tansyan. Di ba, naalala niyo yung panahon na yun, mga goma, mga Rio, rubber band, ganun lang laruan natin. Ngayon, dadaling ka sa Toy Kingdom. Assuming na dinala ka ng nanay mo sa Toy Kingdom, hindi kayo yung bata. Dinala yung bata sa Toy Kingdom. Di ba sasabihin ng nanay, anak, pili ka ng laruan gusto mo. Pero wag to, wag to, wag to. Di ba?
Ang daming choices, pero may mga specific boundary. Because boundaries are key to healthy relationships. Hindi po pwedeng masasabi mo mahal ka na walang boundary. Lahat may boundary. Amen? So, ang sasabihin ng Panginoon, okay, anak, pwede mong piliin ng kahit anong laruan dyan, pero wag to, nakakakuryente to. Wag to, nakakahiwa ito. Wag to, baka malunok mo to, mabulunan ka. So, may mga pinipigilan ng Panginoon kasi makakasama sa'yo. So, kapag sinabi ng bata, gusto ko po to, makakahiwa sa'yo, gusto ko po to, huwag mo ipipilit. Kasi marami namang inilaan ng Panginoon eh. Ang sabi ng Lord kay Adam and Eve, pwede niyong kainin ng kahit anumang bunga ng puno dito sa Garden of Eden, except. Agree? Pwede kang pumunta sa lane na ito, wag lang sa highway na to. Komprende? So yun yung magbibigay sa atin ng clarity. Pero yung clarity, dependent sa intimacy. Kung hindi mo ito mababasa, hindi mo alam kung saan highway ka pupunta. So accuracy is found in your intimacy. Kapag alam mo ang karakter ng Diyos, alam mo kung paano niya i-handle ang circumstance, you know what would Jesus do? Alam mo, this is the will of God. Pero pag narinig mo ay bitterness, pride, unforgiveness, hindi will ni Lord to. Amen? Alam mo kaagad kung anong will ng Panginoon eh. Amen? Gusto niyo po bang maging klaro ang boses ng Diyos sa inyong buhay? Clarity. Gusto niyo bang magkaroon ng clarity? Open your Bible. Yung ipis nyo sa bahay, lahat born again na. Yun na lang nagbabasa. Gusto na nga magpa-water baptize noon. Parang yung mga Starbucks journal, di ba? Excited na excited maganap ng sticker. Di naman nagpaplano. May planner, walang plano. Di ba? Basahin ang salita ng Panginoon para magkaroon ng clarity. Amen? Last but not the least, and we will end with this. Ano yung dalawang bagay na pwede natin gawin para magkaroon ng fine-tuning and clarity? Closeness. Pangalawa, clarity. Saan kayang letter nagsisimula yung pangatlo? Pangatlo, consistency. Consistency. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 3 verse 8 to 9. So the Lord called a third time. Everybody say third time is a charm. Amen. So the Lord called again for the third time. Amen. At sabi niya, once more, Samuel got up and went to Eli. And he said, "Here I am. Did you call me?" And Eli realized it was the Lord who was calling the boy. So notice mga kapatid, 3 beses siyang tinawag, hindi niya ma-recognize yung boses ng Lord, pero yung kanyang mentor, yung kanyang leader na si Eli, sabi niya na-realize, teka lang, hindi kaya si Lord na yung nagsasalita sa'yo? So hindi na-realize ni Samuel, pero na-realize ng kanyang leader. Pasinin niyo, ilang beses siyang tinawag? 3. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag gusto ng Diyos kuhanin ng attention mo, yung pagtawag niya consistent. Paulit-ulit niyang babanggitin yun sa'yo. Ipapakita ng Diyos. Balik mo yung verse 1. Because ang sabi ng verse 1, nung panahon na yon, ang word of God is very rare. Pansinin niyo, no? Those days, messages from the Lord were very rare. Uncommon. Uncommon yung word of God. Pero nung gabi na yon, 3 beses nagsalita. Paano nangyari yon? Very rare siya, hindi nagsasalita ang Panginoon. Pero nung gabi na yon, 3 beses. Bakit? Gusto ng Diyos kuhanin ng atensyon ni Samuel. Ibig sabihin, if you want confirmation, kung yan talaga ang pagtawag ng Panginoon, ang God's confirmation is a series of confirmation. Ibig sabihin, kapag nakarinig ka ng so-called tinig, hindi lang yan 1 beses. Iko-confirm niya yan sa mga taong nakapaligid sa'yo. Iko-confirm niya yan sa mga circumstances ng buhay mo. Hindi ko alam kung nakaka-relate kayo. I don't want to be superficial. I just want us to live in the supernatural. Pero may mga pagkakataon, for example ako, Lord, ano ang gusto mong message namin na pag-aralan on Sunday? Amen? Hindi porke sabihin natin, kung ano mabuksan ko, Lord, yun na. Hindi. The Lord has to speak. And sometimes I receive a prompting to the Lord, okay, Lord, you want us to talk about hearing God's voice. Pero pagbukas mo ng TV, biglang mangungusap sa'yo, hearing God's voice. Pag nagbasa ka ng magazine, hearing God's voice. Pag nakita mo sa Facebook, hearing. It is a consistent reminder. Kaya nakukonfirm mo kasi paulit-ulit. Naunaman niyo mga kapatid, because God has the ability to use even yung mga tao nakapaligid mo sa'yo. Si Samuel hindi niya ma-distinguish yung voice, pero ginamit ng Lord yung kanya leader. Kaya minsan, pag hindi mo marinig, hindi mo maintindihan, malabo, tanong mo leader mo. Tanong mo yung mga spiritual authority sa buhay mo. Kasi minsan, baka mamaya gustong-gusto mo lang, pero may nakikita sila na red flag. So kung hindi siya confirm sa lahat, maaaring hindi. Sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. You need mature believers in your life that will confirm the calling of God in your life. Lalo kung yung sinasabi mong boses ng Diyos,
pinagpapastor ka. Pinagpapastor po ako ng Diyos. Pinapag-resign po niya ako sa trabaho para ako'y makapagpatuloy sa Panginoon. Sure ka bang si Lord talaga yan? O baka gusto mo lang ng platform? Kasi kung gusto ka talaga ng Lord na maging pastor, i-confirm niya yan sa maraming tao. Alam niyo, bago ako naging pastor, it took me 3 years to say yes. You know why? Because I have to confirm it to different people. And I don't want to ask them. Sila mismo ang lalapit sa akin. Tinatawag ka ng Lord na magpastor. Tinatawag ka ng Panginoon para bitawan mo ang trabaho mo at ikaw ay mag-full-time para sa ministry. It will be confirmed consistently. Paulit-ulit. Sino sa inyo pag nag-a-apply kayo sa mga government agency, magpe-present kayo ng ID? Halimbawa, kukuha ka ng driver's license. Tatanungin sa iyo ng mga nandun sa LTO. Sir, pakita nga pong ID. Hindi, kaya nga po kukuha ako ng license para magka-ID po ako eh. Pero di ba, hihingihan ka ng ID. Minsan yung ibang government agency, 2 valid IDs pa. Bakit 2 valid IDs? Kasi hindi porket nagpakita ka ng isang ID, confirm ang identity mo. Kailangan maging consistent yung ID number 1 sa ID number 2. Para masabing ikaw nga talaga yon. So kung sa ID nga may confirmation and validity, dapat sa Word of God meron lalo. Na hindi ka lang satisfied sa isa, kundi, Lord, ano pa? Magbigay ka pa po ng series of confirmation para malaman kung ikaw talaga po ang nagsasalita sa buhay ko. Meron mo bang tinuturo ang Panginoon sa atin? Amen? Halimbawa, hindi ako piloto, pero mahilig ako sa eroplano. Alam niyo ba mga kapatid na ang mga eroplano, tulad dito, bago siya lumanding, lalo kapag gabi, kailangan niyang ma-pinpoint yung runway. Narinig ko recently lang, merong isang flight papuntang Boracay, dahil mabagyo, pabalik-balik sila ng Metro Manila. Kasi nga, hindi ma-pinpoint ng piloto saan yung runway, hindi makita. Kasi importante pong napipinpoint yung runway. Kung saan ka lalanding. Pero para ma-pinpoint mo kung saan yung runway, lalo kapag gabi, hindi porkit nakakita ka ng isang ilaw, doon ako lalanding. Halimbawa, nakita mo to, uy, runway na siguro dyan, landing tayo. Magugulat ka, bundok pala. Hindi katulad sa dagat, pag may lighthouse, isang ilaw lang, sapat na. Pero sa runway, kailangan may series of lights na tuloy-tuloy, consistent. At yun ang magsasabi sa yung nasa tamang runway ka. Komprende? So ganun din sa will ng Lord. Kung yung piloto nga maingat na maingat sa landing, dapat maging maingat ka rin kung ano magiging desisyon sa buhay. Para yung series of confirmation mula sa Panginoon, hanggat wala yung confirmation, wag mong ituloy. Kasi ang Diyos magko-confirm. Amen? But not to the point naman, na parang akala natin, si Lord lang talaga yung factors to consider para doon. As I've said, ipinakita niya na ang daan. Pero we also have to recognize, for example, the laws of nature. Amen. Halimbawa, law of gravity. Whatever comes up, must come down. Ang gagaling tatalino pala ng mga 3 PM service Halimbawa, nahulog ka sa hagdan. May mga Kristiyano magsasabi, nahulog ako sa hagdan. Inatake na naman ako ng demonyo. Diba? Bakit? Alang nga naman mahulog kang paakyat. Kasi may law of gravity. Pag natapilo ka, mahuhulog ka talaga. Wala po yung kinalaman sa kabanalan mo. Minsan lang talaga kasi nag-i-effect yung laws of nature. Pero hindi ibig sabihin kalooban ng Diyos na ikaw ay bumagsak. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay maaksidente. Pero kung ikaw ay hindi mag-iingat, maaksidente ka talaga. Will ba ng Lord na maaksidente ka? Hindi. Pero ikaw kasi. Diba? Ano ang sabi ng Genesis chapter 8:22? As long as the earth remains, there will be planting and harvest. Everybody say planting and harvest. So yung planting and harvest, law yan. Pag nagtanim, may aanihin. So wag kang mag-expect ng ani kung wala kang tinanim. Wag kang mag-expect ng promotion kung di ka pumapasok. Wag kang mag-expect graduate kung di ka nag-aaral. Come on, laws of nature. Alam nga namang hindi ka nag-aral, 3 months kang hindi pumasok. Lord, makagraduate po ako. Sabi ng Lord, paano ka gagraduate? Hindi ka naman pumapasok ng school. Nagagas yung sinasabi ko mga kapatid. Now, kalooban ba ng Diyos na bumagsak? Hindi, choice natin yun madalas. Lalo tayo minsan sa pagkain ba? Lalo ngayong Pasko na naman yan. Crispy pata, lechon, leche plan, lahat ng matataba, tsaka matatamis, lahat na maaalat, lahat lalagay mo. O anak, mag-pray ka na, pasalamatan mo ang Panginoon. Yes, Nay. Lord, marami pong salamat sa mga pagkaing nasa aming harapan. Dalangin po namin ito'y magsilbing kagalingan at kalusugan sa aming katawan. Sabi ng Lord, paano magiging kalusugan yan? Bakit may laws of nature? Pag di ka kumakain, mangangayayat ka. Pag kumakain ka ng taba, magkaka-fatty liver ka. Kalooban ba ng Diyos na magka-fatty liver tayo? Talagang ikaw nagsasabi niyan, Pastor, lahat tayo damay-damay na to.
Amen? Hindi kalooban ng Diyos na tayo magkasakit, pero minsan may loss of nature that is taking place. Amen? Tingnan nyo. Tingnan nyo ang eroplano, ang laki-laki niya, paano siya nakakalipad? Di ba? Paano yan nakakalipad? Ang laki-laki niyan, tayo nga, mas maliit pa dyan, di makalipad. Amen? Hindi ba pwede sabihin, yung eroplano nga, nakakalipad, talon ako sa building, try ko lumipad. Eh, mamamatay ka, Brad. Amen? Bakit? Merong laws in place. Eh, paano nga lumilipad? Pastor, may law of gravity, di ba? Everything must come up, must come down. Yes, pero above the law of gravity, merong law of aerodynamics. Okay? So, ang ginagawa na magle-lesson tayo, okay? Yung mga aeroplano, they have to reach a certain speed. And with the right wing shape, with the right thrust and lift, makakalipad sila, masusurpass nila yung law of gravity, at papasok sila sa bagong law, ang tawag aerodynamics. Kaya kanila nilang isustain ang kanilang sarili sa ere for hours. So, ang law of gravity is taking place here, pero pagdating dun sa ataas, the law of aerodynamics, design ng Diyos yun. Hindi mo yun pwedeng baguhin. Ibig sabihin, you must cooperate. At hindi mo pwedeng sabihin, huwag kayong mag-alala. Dahil ako'y pastor, hindi babagsak ang eroplanong ito. Eh bakit? Wala bang eroplano na may pastor na nakasakay? Di ba? May mga bumagsak na eroplanong may pastor na nakasakay. So hindi porket tayo ay mananampalataya at pastor, ay automatic, o ligtas mo na yan. Bayaan mo, kahit na lasing yung piloto, hindi yan mapapahamak. Kahit na puyat yung piloto, hindi yan mapapahamak. Kahit umusok pa yung lahat ng engine yan, hindi yan babagsak. Kasi nga, pinurotektahan ng Panginoon yan. Hindi, may laws of gravity. Hindi porket Kristiyano tayo, yung mga laws na ito, bigla na lang mawawala dahil ginusto natin. Halimbawa, tumalong ka sa dagat, may pating. Nakita mo yung pating, takbo ka ngayon. Eh, napansin mo, mahahabol ka ng pating. Baby shark hanggang lolo shark. Grandpa shark, di ba? Eh, yung music pa naman, bilis, di ba? Talaga, grandpa shark. Eh, hinahabol ka ng grandpa shark, papa shark, daddy shark, ng baby shark, lahat hinahabol ka. Pwede ka bang huminto sabihin, oy, wag niyo akong kagatin, Christian ako, ha? Tingin nyo ba yung pating mawawalan ng gana pag alam niyang Christian ka? Hindi, kahit Christian ka, kakagating ka nun. Kasi yun ang kanilang nature eh. Amen? Kalooban ba ng Diyos na makagat ka ng pating? Hindi. Eh, ikaw kasi, nagpatampisaw ka doon sa dagat. Alam mo may pating eh. Nakalagay na nga, shark alert. Ikaw naman, Christian ako, hindi ako makakagat niyan. I have the authority to trample on snakes and scorpions kasama shark. Wala. Natawa rin ako sinabi ko. Bakit ko yan sinasabi mga kapatid? Kasi we have to understand. May kalooban ng Panginoon sa ating maganda. Pero meron din pong effect yung ating mga actions and choices. Amen? Hindi porkit binasted ka, kalooban ng Diyos na mabasted ka. Eh bakit di mo lang ginalingan sa panliligaw? Baka hinatid mo hanggang kanto lang. Hindi mo hinatid hanggang bahay. Di ba? Nagpaputukan ng New Year, pampaalis ng malas. Ikaw ang naputukan, sino malas? Ikaw! Di ba? Eh kung nagpaputok ka ba, mapuputokan ko yung kamay mo? Hindi. Eh sisisiin mo ba ang Panginoon ng Lord naman? Hinayaan ako eh. Sabi ng Lord, ikaw kasi nagpapaputok ka eh. Di ba? Alam mo na nga, binawal na nga ni President. Di ba? Kasi sinasabi ko, may laws of nature na involved. Kaya kailangan natin i-consider din ito na hindi lahat ng trahedya sa ating buhay ay kalooban ng Panginoon. Now, sana hindi kayo umalis lahat at inantay nyo yung tagpong ito. Kasi gusto kong balansehin na kaya ng Diyos pigilan ng laws of nature kasi ang Diyos mas makapangyarihan. Yes, dahil sa kapabayaan ng piloto, pwedeng bumagsak ang aeroplano. But God can miraculously save you. Pero ang tawag doon, miracle. At ang miracle, hindi araw-araw nangyayari. Kasi kapag ang miracle, araw-araw na nangyayari, hindi na milagro yun. Di ba? Kasi kung araw-araw na, hindi na siya milagro. Normal na siya. Pero hindi mo pwedeng i-angkla na, I believe in miracle, magpapabaya na ako. Okay lang gumawa ako ng wrong choices. Di ba? Dahil si Daniel, pumasok sa lions den, hindi siya kinagat ng lion. Try ko rin, pupunta ako sa Manila Zoo. Pupunta ako sa lion. Sasabihin ko, kung nangyari kay Daniel, mangyayari din sa... Hindi ka pa tapos, dilapa ka na. Amen? Anong sinasabi ko mga kapatid? God is a miracle working God. What I'm trying to say is this. Nagkamali man tayo ng desisyon sa nakaraan. Hindi man tayo nakinig sa instruction. Hindi man tayo nakinig sa prompting. Hindi man tayo naging close kay Lord.
Hindi man natin inantay ang clarity, hindi man natin inantay ang consistency. Nakapag-asawa tayo ng mali, nakapag-asawa tayo ng maaga, nalugi tayo sa negosyo, nabaon tayo sa utang, nagkaroon tayo ng relationship issue, nagkaroon ng struggle sa inyong pamilya, but God has the power to work all things together for the good of those who love God. Gusto ko kayo mga kapatid na mabuhayan ng pag-asa na kahit tayo ay nagkamali noon, ang Diyos natin ay may kakayahang ayusin ang lahat ng bagay na nangyari sa atin. Hindi man natin mabago ang nakaraan, pero pwede mong baguhin ang iyong kinabukasan. You just have to rely more and trust more to the Lord, and He shall direct you your path. You cannot change what's behind you, but you can always change what is in front of you. And that the best days of your lives are always in front of you. The best days of your lives are always ahead of you. Hindi man inalaw ng Lord na ikaw ay masper sa isang pagsubok. Dumaan ka man sa matitinding challenges ng buhay, hindi mo ginusto. Pero ang Diyos natin ay may kapangyarihan na kung hindi man tayo na-exempt sa mga pagsubok, may kakayanan ang Diyos na tayo ay ilabas at isustain sa lahat ng mga pagsubok ng ating buhay. Hindi kalooban ng Diyos na mawalan ka ng mahal sa buhay ng pandemic. Hindi kalooban ng Diyos na mamatay sa COVID ang iyong mga mahal sa buhay. May kakayanan ang Diyos na pigilan ng pandemya. May kakayanan ang Diyos na supernaturally bigla na lang mawala yung COVID virus. Pero dahil inalaw ng Lord na mangyari sa atin for the past 3 years, hindi ba milagro din na nakalagpas tayo after 3 years at nandito pa tayo at buhay na buhay? Hindi lang milagro na nawala ang COVID. Milagro din na nakalagpas tayo sa lahat ng mga pagsubok. Sa kabila ng katigasan ng ating ulo, sa kabila ng pagkawalan natin ng interes sa Panginoon, sa kabila ng pagkalimot natin sa Diyos, hindi nakalimot ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa mga pagkakataong hindi mo siya inabot, siya ang umabot sa iyo. Sa mga pagkakataong nakalimutan mo siya, inalala ka niya. Lahat ng tao, dinispice ka, ni-reject ka, pero ang Diyos tinanggap ka. And that in itself is already a miracle. Yes, we have to make the right decisions right now. We have to be careful with our decisions and make sure that the Word of God is clear to us. But I tell you this, it's not too late to change your life. It's not too late na magkaroon tayo ng changes sa ating buhay. God has the ability to work all things together for the good of those who love God. And whatever God has started in your life, He has the ability to finish it. And I pray in Jesus' name that all of us will finish this year strong. Lord, I cannot change my past, but I thank you for the God that I serve is the God who can turn all these curses into blessing. Is the God who can turn all that mess into a message. Is a God who can turn my test into a testimony. Is a God who can turn my trials into triumph, my labor to favor. You are a God who is able to do exceeding abundantly above all that we could think or imagine. You are a God, oh God, who is my refuge and my strength, the very present help in times of trouble, that when I walk through the water, I will not be drowned. When I walk through the fire, I will not be burned. He is able. Ano mang bagay na nasayang mo because of that wrong decision, may kapangyarihan ng Diyos na i-redeem lahat ng ninakaw sa iyo ng kaaway. Ninakaw na oras sa iyo, ninakaw na resources sa iyo, may kapakayahan ng Panginoon na i-redeem ang lahat ng bagay na yan. At i-restore ka ng Panginoon. And bring you the answer to your prayers.